4 na session pa, so parang 2 weeks pa, and then makukumpleto natin ito. So, ayan, okay, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito na may pagpapatuloy ulit namin, Lord, ang aming pananaliksik at pagsisiyasat, pagkilala namin sa aming Panginoon. Maraming salamat sa revelation mo sa banal na kasulatan, O Lord. Maraming salamat na sa pamamagitan nito ay pinapakilala mo kung sino ka sa amin. And Lord, we ask again, Lord, na sa gabing ito, i-reveal mo kung sino ka sa amin nang mas makilala ka namin at mas maipakilala ka namin sa iba. Bless mo ang aming talakayan. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga hahabol at yung mga manonood sa YouTube version. We pray that ikaw ang maggabay sa amin. We ask the Holy Spirit to teach us and lead us into all truth. Bless mo ang bawat isa. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, session 6. Session 6. Pag-aaralan natin ngayon yung regarding the resurrection. Regarding the resurrection. Now, firstborn, ang title natin ngayon is The Firstborn from the Dead, the Victory of the Resurrection. So, bubungad tayo ng isang tanong dito. So, ano ang kahulugan ng resurrection? Personally sa atin, ano ang ibig sabihin ng resurrection na bukod sa Easter story? So, mapapaisip ka kasi minsan naaalala lang natin ang resurrection kapag Resurrection Sunday. Yun lang, doon lang natin sineselebrate ito, doon lang natin ninilay-nilayan, doon lang natin sinasaliksik or doon, sa church nga mukhang doon rin lang nagpre-preach ng regarding dito. Kasi every Sunday, every month, when we have our Holy Communion, we talk about the cross. But we seldom talk about the resurrection. And hindi siguro natin masisisi ang mga ministers, ang mga preachers. Kasi I think bibihira rin ang in-expound ng mga apostle natin regarding dito. So, yun yung makikita natin dito na even in the New Testament scriptures, walang masyadong exposition ito. We just talk lahat, halos si Paul, Romans, he talked about the crucifixion, and then of course sa Corinthians, he talked about resurrection, and doon medyo nabuklat doon when he talked about, ina-address niya yung question na for those who are asleep, yung sabi niya, yung mga nauuna. And yun yung kukunti lang yung mga glimpse talaga ng pagka-expound nito. And praise God na sa gabing ito pagbubulay-bulayan natin ito. Okay? So, you note that question, what does the resurrection mean to you personally as more than just an Easter story? And I hope uudyok itong lesson natin ng bawat isa sa atin na magsimulang gumawa ng mga sermon or exposition on the resurrection of the Lord. Now, itong resurrection, sinasabi natin na ang crucifixion is the heart of the gospel. Yun yung pinakasentro ng gospel na banggit natin nung mga nakaraan. So kung ang crucifixion the heart of the gospel, pwede siguro nating sasabihin na ang resurrection is the lungs. Hindi ka pwedeng mag-survive ng walang puso, pero hindi ka rin pwedeng mag-survive na walang lungs. These two goes together. Yun nga, pag nagka-cardiac arrest ka, pag naapektuhan rin yung sikip ng hinga. So these two, the resurrection and the crucifixion, should go together. Kailangang magkasama ito. And I think kailangan nating pag-isipan kung paano natin rin mas ma-emphasize itong resurrection sa ating teaching. So, kung yung crucifixion napakahalaga,
what's the point of the crucifixion if there's no resurrection? So one is meaningless without the other. So actually si Apostle Paul in 1 Corinthians 15:17, ito yung sinasabi ko medyo nadaanan ni Paul saglit ito. Sa 1 Corinthians 15:7, nabanggit kaunti ni Paul dito. Sabi ni Paul, if Christ has not been raised, pag hindi muling nabuhay ang Panginoon, walang saysi ang inyong pananampalataya. Nandun pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin ni Paul dito? So, kasi kung namatay si Jesus Christ at hindi siya nag-resurrect, that invalidates all of his claims. Kasi pag hindi siya muling nabuhay, ordinary lang si Jesus. Just like nang ninumang pinapako nila sa krus na araw-araw. Itong panahong iyon. Pero dahil muli siyang nabuhay, yun yung implication na sinabi ni Paul is, pag hindi siya muling nabuhay, you are still in your sins. Pero dahil nabuhay siya, wala na tayo sa kasalanan kasi he took away the sins of the world. So ibig sabihin nito, nandito pa rin sa atin yung mga kasalanan natin. Kasi walang effect yung ginawa niya. So, yun yung kung titingnan natin si Paul, ipinusta niya lahat, parang inilagay niya lahat inihang niya lahat ng effectivity ng crucifixion doon sa resurrection. So, a cross without the resurrection, simpleng trahedya yan. Talagang malulungkot ka kung ikaw yung mga disciple ni Jesus Christ na direct noon. Talagang malulungkot ka katulad ng mga disciple niyang naglalakad papuntang Emmaus. So, it's ang tragedy ito, hindi ito triumph. So, parang kamatayan lang na nag-end na dun. Pero, itong resurrection, dahil muling nabuhay ang Panginoon, proof ito na yung kwento ni Jesus Christ, hindi siya sad ending. Merong katuloy yung kwento niya. So, yun yung claim nga ni Paul Pag hindi siya muling nabuhay, your faith is futile. Upus dayta. So, ayan. So, napakahalaga nitong resurrection na ating pag-aaralan ngayong gabi. So, ayan. Good evening, Pastora Carmen. Actually, itong resurrection, parang inauguration ito. Ito yung simula ng bagong nilikha. It's the beginning of a new era. So ito yung punto ng New Testament. Kasi ibig sabihin may bagong simula. So titingnan natin ito, hindi lang miracle, pero pag-aaralan natin itong resurrection ngayong gabi bilang ito victory of God na ipinangako na noon pa man. So foreshadow ito ng Old Testament. Maraming pahiwatig sa Old Testament na hindi tayo aware, pero ikino-communicate na rin ng Panginoon sa Old Testament ang kahulugan ng resurrection. Sa kasamaang palad, hindi ito masyadong na-expound ng mga apostle natin. More on the crucifixion ang na-expound nila. So, hindi natin masisisi kung napakakunti ng mga teachings regarding dito. But susubukan natin kalkalin itong mga ito. So, si Jesus Christ kasi, ibinigay sa kanya yung title na the firstborn from the dead, dun sa Colossians 1:18. So, the firstborn from the dead. So, tandaan natin yung mga title na yun. And pag-aaralan natin, yung isusunod natin na pag-aaralan. No? May tanong dito. Why do you think Paul tied salvation so tightly to the resurrection? Kasi yung pagbanggit niya sa 1 Corinthians 15:17. Bakit sa tingin ninyo, parang iniangkla niya lahat? Useless ng preaching ni Paul, useless ang faith natin kung wala yung resurrection. So, dahil dito, makikita natin na napakahalaga nito. At I think we will spend more time also
to reflect on this. Napakarami na nang nasulat, napakarami na nang na-preach regarding the crucifixion, and we will start exploring also the resurrection. Okay. The firstborn, itong title na the firstborn from the dead, yung kinote ko kanina sa Colossians 1:18. Tingnan natin ito. Now, anong ibig sabihin nung firstborn from the dead? Kasi lagi nating nababanggit ito. Laging nababasa natin, ano ibig sabihin nun? Ipinanganak sa kamatayan or panganay sa kamatayan? Anong ibig sabihin nun? And even as minsan, hindi na natin tinatanong yung mga nababasa natin. We read and we move forward even without comprehension. Marami tayong binabasa or binibigkas na actually hindi natin naiintindihan. Ito nang ibig sabihin ito, i-expound natin, bubuklatin natin anong ibig sabihin ng firstborn from the dead. So this is a prophetic word. So ang pinapahiwatig nito is a position of authority or representation. So napaka-theological, napaka-rich theologically ang ibig sabihin ng title ng Panginoon dito na firstborn from the dead. No? Sa pananaw ng mga Hudyo, ang mga panganay parang position of privilege yan. Parang nabibigyan sila ng mas mataas na katungkulan or nire-represent nila yung buong clan. So parang ganon. So I think nahahawig ang kulturang Hudyo sa kulturang Ifugao. Sa kulturang Ilocano, mas okay pa eh. Ang sa kulturang Ilocano, medyo napapaboran ng yung bunso. Bunso ang nakukuha ng atensyon. Pero sa Ifugao, pag bunso ka, most likely wala ka ng mana. Kinuha na lahat ng panganay. So in the Jewish culture, parang ganon. May certain privilege or a position of authority ang panganay. So parang he was the beginning or the chief of all the siblings. Kung yung magkakapatid, siya yung may authority sa lahat. Parang ganun ang pinapahiwatig sa perspective ng Hudyo. Now in Colossians chapter 1 verse 18, ito kasi yung pagkakasaad ni Paul. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. So doon nakaugnay yung one. He is the beginning. Bakit tinawag siyang beginning? Ang akala natin dito, for sa Revelation, tinatawag siyang he is the beginning, the Alpha. But parang it's a new beginning itong tinutukoy dito eh. Parang a new beginning. So a firstborn from the dead. Walang binabanggit na ganito nung una. So ayan, that in everything he might be preeminent. I think literally siguro ang ibig sabihin ni Paul dito in the title na ito sa mga Jewish perspective, firstborn from the dead. Siya yung panganay ng mga muling nabuhay mula sa kamatayan. So, ayan. In Revelations 1:5, tinawag rin siya ni John doon, tinawag rin siyang the firstborn of the dead. Anong ibig sabihin nun? Firstborn from the dead. Now, kung pag-aaralan natin ang Biblia, hindi lang naman si Jesus ang nag-resurrect. Maraming kwento sa Biblia na muling nabuhay. So in the Old Testament, yung anak ng yung tinitirhan ni Elisha, yung anak nung nagpakain kay Elijah. Maraming nag-resurrect eh. Even nga yung dry bones, yung buto na, pag-aaralan natin mamaya yun. And then, in the New Testament, si Lazarus, maraming muling nabuhay. Sabi nga, nung namatay si Jesus Christ or muling pagbuhay, maraming na-resurrect mula sa puntod nila eh. Kaso, yung mga lahat ng mga nag-resurrect na ito, na-resurrect sila in the mortal life. Kalaunan, namatay ulit sila.
At ang pinagkaiba ni Jesus Christ, nag-resurrect siya and he never died. He lives forevermore. Yun yung mga kinakanta natin. Ito yung kaibahan ni Jesus sa lahat ng muling nabuhay. And dito nanggagaling yung title na The Firstborn from the Dead. Kasi lahat ng muling nabuhay mula sa kamatayan, namatay rin kalaunan. Kaya si Jesus lang ang maiiba, firstborn from the dead, kasi siya lang yung nabuhay at hanggang ngayon buhay. Okay? So, ayan, yan yung kaibahan, may i-link natin dito. So, Jesus is not the first race, but the first race to immortality. Yun yung i-highlight natin. So, ibig sabihin, sa bagong nilalang, sa bagong tao, sa bagong nilikhang tao, yun yung pattern natin. Yun yung pattern natin. Siya yung pioneer of that new life. Siya yung pattern. So kung si Adam, ang unang pattern ng sangkatauhan, and from life, he died. Si Jesus Christ, from death, he lived. So, ayan, yun yung reversal, yung ginawa ni Jesus Christ. Okay, so, ayan. Sa perspective na ito, I hope may mga reflections kayo. I place a question again dito. How does knowing Jesus being the firstborn change our view of our future? So, ayan, anong connection nito? May pinapakinggan ako, mahilig akong makinig ng radyo noon. Meron yung theological discussion noon doon sa 702 DCAS kay Pastor Jebo Bansuelo. Dinidiscuss niya na ano ang pahiwatig sa atin? Anong nalalaman natin sa bagong nilikha? Ano tayo pagdating ng panahon? At dinidiscuss niya sa akin, dinidiscuss niya noon sa radio station yung si Jesus Christ bilang kung anong nakita natin kay Jesus Christ nung nag-resurrect siya. That is a pahiwatig kung ano yung magiging tayo pag muli tayong nabuhay in the resurrection or pag nabago tayo in the rapture. So si Jesus Christ, sabi doon, kumakain. Si Jesus Christ, so ibig sabihin, kakain pa rin tayo pagdating ng panahon. Si Jesus Christ, bigla na lang nandun. Lumilitaw ng bigla-bigla. So, he is not bound by space, matter, time. So, ayan, di mo maintindihan kung physical siya or spiritual siya. Lumulusot siya sa pader. So, nasa Emmaus, tapos biglang nasa Jerusalem. So, sinasabi ni Pastor Jebo Bansuelo na those are possible na picture of the new creation. At pinapakita ni Jesus Christ, ipinapahiwatig niya kung paano tayo. So, if we rule with Him, biglang niyang sasabihin, Pastor Imelda, I need you to go to Hong Kong to represent me there. Pag sinabi sana ni ni Jesus kay Pastor Imelda, you don't need, pagdating ng panahon, you don't need to book a ticket to go to Hong Kong. We are like Jesus na we teleport. Parang ganun. Parang yun yung laro ng isip ni Pastor Jebo Bansuelo. Kasi sabi niya, lahat ng nakikita mo doon sa after resurrection ni Jesus is most likely a pattern of who we are in the new creation. Yun yung pattern. Okay? Usan tayo. Dito, makikita natin na maihiwatig dito yung character ni Jesus bilang the new pioneer, the pioneer of the new creation, ibig sabihin. So, he was raised to immortality. Hindi na siya naaagnas. Pinagtataka ko to, Pastor, yung bakit sa Revelation meron pa rin yung sugat niya? Ano yun? Hindi gumagaling? Parang kita pa rin ni John yung Kita pa rin ni John yung I don't know if that is literal or a tawag nito, symbolic na pinakita ng Panginoon sa kanya. But he was raised to immortality, indestructible. That's the resurrection life. So tinawag siya sa 1 Corinthians 15:20 as the first fruits. Bakit first fruits? So the first shift of the great harvest to come. Sabi doon.
So, kaya maililink natin, titingnan natin mamaya, mabibigyan natin ng kahulugan yung first fruit na tinatawag nila sa Old Testament. Hindi lang pala sila umaani. Yung pinapagawa ng Panginoon pala sa kanila pahiwatig ng mangyayari. So, yan, titingnan natin yon. So, he is a resurrection prototype, a guarantee na kung anong nangyayari sa kanya, mangyayari rin lahat sa atin na sumampalataya sa kanya. Tayo rin na born again, mangyayari sa kanya. So, siya yung pasimuno or the trailblazer. Siya yung pioneer ng unang pumasok sa new creation. So sa atin, now and not yet May preach ako kanina, now and not yet. Our spirit is already there. But physically, we are still heading there. So parang ganun. We are assured of that. But now and not yet nga nandito pa rin tayo. So, pero siya yung maghahawak ng pintuan na makakapasok tayo doon sa area niyo. So, there is hope. So, may isip mo na, ay hindi pala tayo laging ganito. Darating pala ang panahon na magiging kagaya tayo ni Kristo. So, ayan, there is hope. There is hope. So, for example, makakaramdam tayo ng mga pananakit minsan sa ating mga katawan. Pastora, si Ate Mariette, nagkasakit nung last na nagklase tayo, hindi nakaklase. So, there's hope na mapapanibago tayong lahat. So, in our preaching, in our leadership, bibigyan natin ng pahiwating ito. There's a living hope. Ito yung message natin. We preach a living hope. Hindi lang ang ipipreach natin pag mamatay ka, pupunta ka sa langit. Hindi lang yon. Actually, pagkatapos mong pumunta sa langit, babalik ka sa lupa. And there is a new beginning of us as a mankind. Hindi na tayo mamamatay pag magpakailanman. Usually, naipipreach noong bata ako, may mga naririnig akong message na we will live in heaven forevermore. But actually, hindi Hindi tayo create for heaven. We were created for earth. And the Lord is working from us magkaroon ng new creation, and then mapapanibago ang mundo, mare-renovate ang mundo, and we will rule. We will have dominion over the earth. So ayan, He is the King. So yun yung living hope na hindi lang sa langit, babalik tayo dito sa mundo. So I don't know kung pagbalik natin mapapasyalan mo pa yung mga napapasyalan. Ewan ko kung may existing pa yung Disneyland ninyo dyan sa Hong Kong. Pagbalik natin. Kasi 7 years lang naman yun 7 years lang naman yung rapture. But itong living hope, ito yung message natin na we anchor on that future. It empowers our courage na kahit may suffering, kahit may death na nangyayari, mabubuhay muli tayo. So, ito yung lagi nating nagagawang message minsan pag may patay. Pero ang message na ito, hindi lang para sa patay. This message is for us na buhay. Okay? So, purihin ang Panginoon. So, may mga pahiwatig in the Old Testament na dito natin babasahin. Dito natin titingnan, we will try to understand the communication of the revelation of the resurrection. Kasi sabi ko nga, hindi masyadong na-expound in the New Testament. Pero maraming pahiwatig sa Old Testament na doon natin ma-extract. Doon tayo makakuha ng perspective kung ano itong resurrection. So, itong redemption ng Diyos, it's always bringing life from death. Parang panibago. Itong pattern na ginagawa ng Panginoon na for example, doon itong picture na una dito, si Abraham, nabanggit kasi ni Abraham na he will receive Isaac from the dead.
Dito rin, ginamit rin ni Jesus Christ itong kwento ni Lazarus, and then of course the valley of the bones regarding si Ezekiel. So titingnan natin yung mga yan na symbolism. So ang una, itong resurrection, maraming pahiwatig in the Old Testament na siguro hindi rin nila naiintindihan kung ano yun. But nakikita natin yung fulfillment niya kay Jesus Christ. So tingnan natin yung iba't ibang pattern in the Old Testament kung saan natin pwedeng maintindihan or maunawaan kung ano yung resurrection. Yung una, yung binding of Isaac. Yung iaalay si Isaac ni Abraham. Itong kwento kasi dito, sinabihan ng Diyos si Abraham na ialay niya yung tanging anak niya. Only son. So, ayan. Begotten only son. Begotten son. From his very being. Kasi, yan. Now, sa last moment, bago patayin ni Abraham si Isaac, makikita mo dito na nagbigay ang Panginoon ng substitute, and Isaac was spared. Now, pag titingnan natin itong symbolism na ito, yung writer kasi ng Hebrew, sa Hebrews 11:19, may certain argument siya. Nagbigay siya ng inspired interpretation, inspired by the Holy Spirit, na sinasabi niya sa Hebrews 19 na nakipag-reason out daw si Abraham in his mind, he is reasoning. Sabi sa Hebrews 11:19, God was able to even raise him from the dead. Yun yung kwan. So, tingnan nga natin. Tingnan natin yung Hebrews 11:19. So, basahin natin sa Tagalog. Hebrews 11:19. Umpisan na lang siguro natin sa verse 17. Kasi magsisimula doon yung kwento ni Kon. Gamitan natin ng bagong Tagalog. Verse 17. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Talagang desidido si Abraham to offer Isaac. Now, in verse 19, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Itong inspired interpretation or reinterpretation ng writer ng Hebrews. Sabi dito sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Now, yun yung symbolism na nangyayari sa kwento. Anong fulfillment noon? Prefigure pala ito. Pahiwatig siya na yung Diyos Ama, hindi niya i-spare yung sarili niyang anak. Kasi si Abraham, na-spare si Isaac Pero yung substitute, hindi na-spare yun Talagang pinatay na Abraham yun. Sinunog niya Abraham yun. So, but unlike Isaac, hindi kagaya ni Isaac, hindi na-spare si Jesus Christ. Yung alay, hindi na-spare. Talagang namatay siya. So, ayan, kaya sinasabi na he came back from the dead. So, fulfilling the faith of Abraham. So may tinuring na ni Abraham Tinuring na ni Abraham na patay si Isaac. Kaya so, pinigilan lang ng Diyos. But may pinapahiwatig yung kwentong yun. So, yun, sinusuportahan ng itong writer ng Hebrews. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. Okay? So, prefigure yun ng muling pagkabuhay. No? Of course, makikita natin dito na usually kasi pag nakikwento nung bata tayo si
Isaac, parang mga 9 years old, 7 years old, 9 years old, or 10 years old lang raw si Isaac nung ialay. But in the Jewish tradition, in the perspective of the Jews sa mga traditions ng mga nasulat nilang kwan, hindi, mga around 25 to 30 daw si Isaac dito. He is a full-grown man. He is a full-grown man. Kahit alam niya yung kwan, alam niya yung ginagawa ng tatay niya. Alam niya lahat. Alam niya lahat, but obedient siya sa tatay niya. So, parang pinapahiwatig niya yung karakter ng anak ng Diyos. So, nung tatalian na ni Abraham yung kamay ni Isaac, alam na niya yung nangyayari. Alam na niya yung nangyayari. So, ayan. And makikita natin na si Isaac dito, ipinapahiwatig niya yung karakter ng Panginoong Hesus na willing. If possible, sinasabi niya rin siguro sa tatay niya, kailangan bang mangyari to, tay? Hindi ko alam kung paano sumagot si Abraham doon. But hindi naman siya umangal. Kung si Isaac nasa 30 years old na dito, imagine mo yung 100 years old si Abraham plus 30. Matanda na yan. 130 years old. Wala siyang angal. Papahiwatig dito rin ni Isaac yung karakter ng Panginoon na if possible, may this cup pass over, but not my will, but yours be done. So, ayan. Now, makaka-reflect tayo doon sa ministry ng Panginoong Jesus Christ sa death na minsan maraming Isaac sa buhay natin na hinihingi ng Panginoon sa ating mga ministry. Minsan may mga picture in our mind na vision. May gusto tayong gawin sa ministry pero hihingiin ng Panginoon, you surrender that. You surrender those dreams. Magtitiwala ka lang sa Panginoon. So, ayan, sa faith ni Abraham, believing that God can bring out. So, mag-obey ka lang and those dreams would be resurrected. So, alam niyo nung tinatawag ako ng Panginoon. Alam mo, simpleng dream lang ng bata naman Gusto ko magkaroon ng mga simpleng abubot sa buhay. Mahilig akong pabiyahe-biyahe. And then parang nung tinatawag ako ng Panginoon, parang I consider those dreams as dead. Pero parang they were resurrected Pag tumitingin ako ngayon, pagkatapos ko nga ng seminary, parang every week akong pumunta ng Manila, all paid. Nagsiseminar kami sa iba't ibang lugar. Ayun, patungo sa iba't ibang lugar, pasyal-pasyal. So, and then of course, the Lord opened the ministry sa Hong Kong. And parang those dreams were resurrected. So, ayan, may mga bagay na hihingin ng Panginoon and kaya maybe surrender what He is asking and one day He will resurrect those. So, ayan. In our ministry, may mga hihingiin siya. Now ito yung pahiwatig dito. Tinitingnan ko yung verse 19 ng Hebrews 11 na isang pahiwatig ito. Bakit kailangan ng Panginoon na hingiin si Isaac tapos bibitawan rin? Pahiwatig na nagko-communicate na ang Panginoon na He will be returning the seed. So, ayan. So, si Abraham. Napunta tayo sa pangalawa. Punta tayo sa pangalawa na pahiwatig. So, hindi niya masyadong ma-expound ito. Nakita ko lang ito kasi inilink ng writer ng Hebrews sa resurrection. Sa resurrection itong kwentong ito. Pero hindi natin masyadong makita yung pahiwatig para maunawaan yung resurrection. Punta tayo sa pangalawa. And dito medyo mas maunawaan natin. Meron yung tinatawag nating First Fruits Festival sa Leviticus 23.
na practice ng mga Hudyo. Punta tayo doon. And titingnan natin kung ano itong pinapagawa ng Panginoon sa kanila na ginagawa naman nila. Hindi ko alam kung naiintindihan nila yung ginagawa nila. So, ayan. Sa verse 9, 23 verse 9, pista ng pag-aani. So, sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon at kayo'y mag-aani, dadalhin ninyo sa pari ang unang bigkis ng bawat ani. Okay? So, at kinabukasan ng araw ng pamamahinga, itataas niya ito sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Oh, yan. Verse 12. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa. Isang taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. 13. Kasama nito, maghahandog din kayo ng 4 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil sa Panginoon. At 1 litrong alak bilang handog na inumin. Mga handog ito sa pamamagitan ng apoy at nakakalugod ang samyo nito sa Panginoon. Verse 14. Hindi kayo dapat kumain ng anuman mula sa inyong bagong ani, ito man ay sariwa o binusa o nilutong tinapay, hanggat hindi nyo pa ito naihahandog sa inyong Diyos. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sundin magpakailanman. Kayo at ang susunod pang mga henerasyon saan man kayo tumira. Okay? We break down this. Maraming pandon eh. Yung unang ani, kukuha yung bago ang harvest, kukuha sila ng may isang binutek, may isang rupot. Then tatalian nila yon, dadalhin nila sa priest. I-link ko ito sa kwento kanina ni Kone. Kung so willing naman si Isaac, very willing naman si Isaac na maialay, bakit kailangan talian? Yan yung mga question na nilalaro ng mga theologian dito. Bakit kailangang talian ni Abraham? Now, dito rin, pagkakuha nila ng binigkis, rinupot sa Ilocano. So, dadalhin nila sa pari yan. And then, anong mangyayari doon? Ito yung instruction na gagawin nila doon. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga, itataas niya ito sa Panginoon. Tatanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. so ililink natin yan sa Panginoon. Okay, yung ritual na ito, pagkatapos ng sa araw ng Sabat, kasunod ng Passover. Yung igaganon niya eh. Igaganon niya yung iwi-wave niya sa Panginoon. So, parang ang nangyayari dito to consecrate the entire harvest. So, ito, symbol ng Panginoon and yung guarantee iyon na yung full harvest ay maaani nila. So, symbolism yon, symbolism. Yung first fruit, inihiwala yun mula sa ani. So, parang first installment iyon, first installment. So, yung quality noon, yun yung quality ng susunod na mga ani. Okay? So, yun yung ritual na nangyayari. So, ganun yung gagawin nila. Now, itong fulfillment, itong practice nilang ganito, pinapahiwatig pala nito ang Panginoon. So, indirectly sa 1 Corinthians 15:20, sinabi ni Paul na, but in fact, Christ has been raised from the dead. The first fruit of those who have fallen asleep. So imagine, Christ has been raised from the dead. Yung ginapas mo na namatay na, ginapas mo na eh. And then, iaangat ng pare, he was raised from the dead. And then, so, sabi niya, the first fruit of those who have fallen asleep. Dito natin maiuugnay doon. Na, yung quality noong naiangat na yon, yun rin yung magiging quality ng lahat ng susunod na ani. So pag nagsimula na silang mag-ani, ililink natin dito yon. So
He rose on the very day of the feast of the first fruit. Now, yun, pahiwatig yun si Jesus Christ na kung anong nangyari kay Jesus Christ, kataon ba? Bakit pag i-resurrect tayo ng Panginoon, kailangan bang maiangat? Bakit kailangang ma-rapture, maiangat, wave doon? Kahit yung mga fallen to the ground, kahit yung mga nailibing, kailangan bang maiangat lahat? Yun lang yung ginagawa ba ng pari magtataka ka doon sa kung ano. Ewan ko yung pari yung naiintindihan niya yung ginagawa niya. Basta in-instruct ng Panginoon, kailangan niyang gawin ito. So, si Jesus Christ, noong nag-resurrect siya, umangat siya. Tapos tayo rin later, susunod lahat ng tumanggap sa Panginoon, born again, aangat rin lahat in the rapture. So, napakalalim na. Kasi, alam nyo, pag tinuro ng pastor, so, kakalungkot pag tinuro minsan ng mga pastor tong first fruit, ang tinatarget nila yung unang sweldo mo. Nakakalungkot. Yun ba yung ibig sabihin nun? Naibigay natin sa Panginoon yung unang ani? Maybe. Pero may mas malalim na ibig sabihin nito. May mas malalim na pinapahiwatig ng Panginoon nito. So parang ang Panginoong Jesus, parang pledge siya. Parang sinasabi ng Diyos na itong binigkis na ito, ganito ang gagawin ko sa inyo. This is a pattern of your resurrection. I raised him from the dead, and then I brought him up, and aanihin ko rin kayo. Magtataka ka, may pag-aani sa dulo na tinatawag nila. And then Jesus Christ is using the imagery of harvest. Darating ang panahon na mag-aani siya, and i-classify niya, sabi doon. So, ang daming may ililink natin dito. So, ayan, his resurrection body, yung first shift ng Great Harvest. Yung Great Harvest na sinasabi kasi ng Biblia, the resurrection of all believers. Yun yung tinutukoy niya. Okay, so I encourage you na make a sermon out of this. Make a sermon out of this, and maybe we can preach it together sa Resurrection Sunday. Resurrection Sunday. Okay? So, makikita natin dito sa practice nilang itong First Fruit Festival, may character of Jesus Christ na makikita natin dito. Yung character na makikita natin, ang role niya is the pledge, the pattern of resurrection. So yung resurrection niya, hindi lang one-time event yun. Yun yung beginning ng so umpisa lang yun. So naani siya, nadala siya doon, and tayo ganun rin. We will be like him, sabi sa 1 John 3:2. Okay? So tayong mga ministers, dahil guarantee pala si Jesus Christ sa harvest. Guarantee pala siya sa mangyayari sa hinaharap. We can labor with confidence dito. All the more yung excitement natin to preach na ganun rin pala ang mangyayari sa atin. Yung quality ng nauna na iningat nila sa Panginoon, ganun rin. Yung lahat ng ani, ginagaranti ng Diyos yan sa Old Testament. Nandito yung binasa natin kanina Anong verse yung binasa ko kanina to? Kapag naroon na kayo sa lupaing bibigay sa inyo ng Panginoon, kayo ay mag-aani, dadalhin ninyo sa pari ang unang bigkis ng bawat ani, at kinabukasan ng araw ng pamamahinga, itataas niya ito sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Okay? Napansin niyo yan? Tatanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan ng binigkis na yon. So sa atin, tatanggapin tayo ng Panginoon doon sa pamamagitan nito.
Sa pamamagitan ni Jesus Christ. In Christ. Yan yung theology nila sa New Testament. In Christ. So, ayan. So, may lilink natin doon, yung pinaka-term. So, ayun, kasama nito, maganda ganoon kayo ng arena, alak, mga andog ito, nikakalugod ng Panginoon. Ang tuntunin ito ay dapat ninyo. Okay, yun yung sinasabi doon. Okay? So, yung excitement natin sana na I hope we can paint in the picture, we can paint in the mind of yung mga pinipreachan natin. Maging creative tayo in our preaching na they will be excited for that. May paint natin yung inire-reveal, ikino-communicate ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pictures na ito. In our work of discipleship, in our work of evangelism, hindi natin masasabing walang kabuluhan ito. Maging excited tayo na mag-invest pa rito sa ginagawa natin ito. Kasi yung mga taong nasishiran natin, maaani lahat yan. Kasama ng parang yung ginawa sa Panginoon. Madadala lahat yun. So, it's a guarantee na what we preach, tutuparin ng Panginoon. Okay? So, praise the Lord. So, pupunta tayo sa pangatlo na. So, una kanina, si Abraham. Ngayon, itong First Fruit Festival. And then, punta tayo sa vision naman ni Ezekiel, yung the valley of the dry bones. The valley of the dry bones. Kasi pahiwatig rin ito. Now, may vision kasi, may vision na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel. So, nakakita siya ng isang lambak na siguro battlefield itong lambak na ito. Ang daming namatay na sila doon, naging kalansay na sila doon, nagkalat ang mga buto ng tao doon. So parang it's a picture of total hopelessness. So, kung Israel sana, yun yung army nila, pag namatay yung army mo na, finish na. Ano pang angal ng bansa dyan? Wala ka ng force. So, dito sa vision na ito, sinabihan ng Diyos si Ezekiel na mag-prophesy ka sa mga buto. So, mag-prophesy ka. Sabihin mo na magkasimbol sila. Sabihin mo na makasimbol yung kalansay. Yung nahiwalay na kamay, nahiwalay na ulo. Paasimbol. Tawagin mo. They come together. Mag-prophesy ka na magkaroon sila ng laman. Mag-prophesy ka na huminga sila. At maging napakaraming hukbo. So, ayan, yun yung sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel. And then, ginawa nga ni Ezekiel yun. So, actually, ang symbolism na direct na sinasabi nito, meron kasi yung tinatawag nila sa study of prophecy sa Jewish prophecy na the law of double reference. Yung may direct na sinasabi yung prophecy, pero yung prophecy na yon may mas malaki pang ipinapahiwatig kalaunan. So, the law of double reference. Yun yung one. So, for example, the law of double reference na yung ark ni Noah, ipinapahiwatig nun ang salvation, which is papahiwatig ang salvation. Now, yung double reference naman, ginagamit ng iba pag nag-preach sila ng typology na sinisimbolo raw ng ark ng the church. So double reference, law of double reference. May pahiwatig na pero may pinapahiwatig pang mas malaki. Okay? So, dito sa symbolism na ito, ang pinaka-tinutukoy nito yung restoration ng Israel. So, yung restoration nila as a nation. Now, whether Christian or not na Hudyo, they will say na ang fulfillment nitong prophecy ni Ezekiel dito regarding dito sa bones yung after World War II, the reassembly of the nation of Israel, the resurrection of the nation of Israel. Kasi hopeless na sila mula noong 70 AD nung nasira ng temple,
nabura ang bansang Israel. Walang bansang Israel. So, natanggal siya sa mapa. So, nakalat ang lahing Israel. Wala yan. But during, nung after ng World War II, inassemble ng UN yung bansang Israel. And they call Israel to come together doon. So, ini-interpret ng kwan na kalansay na, hopeless na. Hopeless ng Israel. Finish na. Pero sinasabi nila na yung pagkakatatag ng bagong state of Israel, yun yung fulfillment ng Ezekiel. Pero, yun yung direct reference ng prophecy. But in the law of double reference, may pinapahiwating na mas malaki pa. May pinapahiwating na mas malaki. So there is a greater reality na pinopoint out ng prophecy ni Ezekiel. So yung power of God to bring life, yung kahit physical death. So ayan, makikita natin na in the end, literal ito. Yung mga kalansay ng mga nauna sa atin, maa-assemble yan. Magkakaroon ng bagong katawan. Imagine kung nagkalat yung ma-assemble yan, ma-assemble. And kahit siguro yung napulbos na abo. So, yun yung pinapahiwatig kasi mag-a-assemble, magkakaroon ng katawan, bagong katawan. And then hihinga ulit. That's the literal na mangyayari. And tayo na hindi pa namamatay, kung hindi pa tayo namamatay, kasi sa atin either way, whether mamatay ka o hindi, anyway, magre-resurrect tayo. So, ayan. So, yung fulfillment nito kay Christ, kasi sa rapture, yun yung mangyayari Mauuna sila and then tayo. So, split seconds lang naman. So, yung ultimate fulfillment ng prophecy dito. So, sabi ni Juan, ang Panginoong Hesus, siya yung nagsasalita ng life into death ni Jesus Christ. Yung resurrection, yun yung last the demonstration or the ultimate demonstration ng creative life-giving power of the Lord Jesus Christ. So, ayan, He speak life. I am the way, the truth, and the life. And on that rapture, He calls us to life. So even those who are asleep, na sabi ni Paul. So sa Ezekiel 37 verse 14, sabi, I will put my spirit in you and you shall live. Okay, so maraming references yan. Spiritually, through the Lord Jesus Christ, di tinanggap tayo ni Jesus Christ, the Holy Spirit was given. We became spiritually alive. So, spiritually, dahil yung pinapahiwatig. But there is a literal implication of this na literal na mangyayari later sa rapture. So, yan yung sinasabi ni Paul sa Romans 8 verse 11. Tingnan natin yung Romans 8 verse 11. So, ayan, Romans 8 verse 11. Tinglakay rin ni Paul ito. At kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. So it's the Holy Spirit who will resurrect us. So ayan. Dito, mahihiwatigan natin kung sino si Kristo. Sino ba itong si Kristo? He is the life-giving Spirit. Kaya nga yung Holy Spirit, tinatawag ng the Spirit of Christ. So, I am the way, the truth, and the life. And He imparts that life-giving Spirit sa mga sumasampalataya sa Kanya. Okay, so sa atin, para sana tayong kay Juan, para sana tayong kay Ezekiel. In our ministry, we proclaim life. We proclaim life. Sa mga hindi pa nakakakita ng liwanag ng Panginoon, bones man yan, hopeless to. Imposibleng maligtas to. I think hindi rin naniniwala si Ezekiel na ma-assemble yung buto na yan. But speak life.
Yung kamag-anak mo, kaibigan mo na parang hopeless na maligtas, you prophesy on them. In the name of Jesus Christ, I claim your healing. I claim your spiritual healing. I claim your salvation. We prophesy, kahit kalansay ka, I speak life. So, ayan. So, ganun, madidespair tayo minsan na ilang attempt mo nang binahagi yung salita ng Panginoon, parang kalansay talaga. Isip mo yung kalansay tapos pinapump mo ang buhay sa kanya. Resuscitate ba tawag nila doon? So, parang ganun binubuhay mo yung patay. But Ezekiel, through Ezekiel, God demonstrated that. So spiritually, they may be dry bones, but God can resurrect them. So, ayan. This God that we serve, si Jesus Christ, He is the life-giving. He has the life-giving spirit. So, in every situation, hindi sana tayo maging hopeless. So, ayan. Sa Panginoon, kaya niyang gunawin lahat. Napakatigas na puso. Kaya niyang i-resurrect yan from the so we prophesy, we stand in faith, parang si Ezekiel. Minamanduhan ng Panginoon si Ezekiel na prophesy to the bones. So ayan, it should move us. It should move us to go march and proclaim the gospel. Okay? So ayan. That's the pangatlo na pahiwating na tinitingnan natin sa Old Testament regarding itong resurrection na the doctrine of resurrection. And ito, tingnan natin itong panghuli, the imagery of Jonah. Yung ano naman to sa Jonah chapter 1 verse 17 hanggang chapter 2 verse 10. We are very familiar with the kwento ni Jonah. Itong kwento kasi ito, pasok siya sa kwan, kinain ng isda. 3 gabi, 3 araw na nandun siya bago siya isinuka ng isda sa dry land. So parang it's a new beginning sa kanya to fulfill his mission. Now, isipin natin na itong perspective sinisimbolize niya rin si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, He Himself quoted this na symbolism, Matthew 12:40. Sinabi niya mismo na for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ginamit mismo ni Jesus Christ itong imagery na ito. Now, makikita natin sa kwento ni Jonah na pagkatapos niyang isuka ng isda, naging obedient na siya. May tampururot pa rin to. But naging obedient na siya. Pumunta siya and he proclaimed the message to the Ninevites. Okay, and they repented and they were spared from that judgment. Now, isipin natin, that would be a picture of Israel sana. Ang Israel kasi, they were chosen by God to be the proclaimer of the gospel sana sa buong mundo. Pero ayaw nila Binukbukudan da. Sila lang. They did not proclaim outside Israel. And that's a picture of Israel. Now, si Jesus Christ symbolizing the new Israel, pumasok rin siya doon. And 3 days, 3 nights, doon siya sa loob, walang nangyayari. Paano na yan? All hope is gone. Pero the paglabas ni Jesus Christ doon sa picture na nilagay ko rito, si Jonah lumalabas siya doon sa bibig ng kwan, si Jesus lumalabas naman sa bibig ng
libingan. So parang ganon. It's a new beginning. Jesus is the new mankind, the firstborn among the dead. Na yung Israel, hindi sila lumabas na nagpakalat. Pero si Jonah, he goes and preach. He goes and preach. So si Jesus Christ, kaya ang mandate na ni Jesus Christ, go into all the world and make disciples. So, yun yung fulfillment nito na parang, paano natin ipapaliwanag ito? It's a new beginning. It's a new beginning na si Jesus Christ and as the church, tinatawag tayong the body of Christ, pinufulfill ni Jesus Christ. Pag-aaral natin later ito. Jesus Christ doing some ministry through us. We go into all the world and preach the gospel. We are preaching to the Nineveh of the modern age. The all the world. We are preaching. At the world is being saved. Nagre-repent ang mundo. So, hindi sila papasok doon, nagkakaroon ng panibagong buhay. Okay? So, ito, yung fulfillment nito kay Christ, yung vindication ng kamatayan ni Kristo. So, divine amen, nasabi ng mga theologian, to all his claims, dahil nabuhay siya, totoo lahat ng sinasabi niya. So, it proved na he was who he said he was. So, ayan. Kagaya ng paglabas ni Jonah, yung pagsisisi niya, so, sinisimbolize ni Jesus Christ kasi ang Israel. Ang Israel yung pasaway. Si Jesus Christ yung Israel na hindi pasaway. Fulfill all law. So, yung repentance ng Kwan, and then he is fulfilling the will of God. The will of God to save the world. So, yung emergence doon. So, Christ's resurrection is the foundation for all the call to all the nations to preach the gospel. So, nagre-repent sila, naniniwala sila. Nakikita natin dito yung karakter ni Jesus na he is the vindicated Messiah. They persecuted him, they killed him, but dito, makikita natin yung divine authority and identity ng Panginoon. Okay? So, the sign of Jonah. Ano kaya ang connection nito sa ministry rin natin? So, wag nating i-preach yung mga sarili nating ideya. Si Jonah kasi yung way niyang mag-preach wala, huhukumin na kayo ng Diyos. Patay kayo diyan. Galit ang Diyos sa inyo. So parang ganoon yung kanya Sa atin we lead with the willing spirit. We proclaim yung authority ng Panginoon na Jesus Christ is true. He came out from that tomb 3 days. So magbibigay ito sana ng boldness and confidence sa atin to carry the message and authority of the one who conquered death. So ayan, we do not preach in our own name, but in the name of the risen King. So yun yung makikita natin dito sa sign of Jonah. Sign of Jonah, so the resurrection. So the Lord was resurrected. As Jonah he came out from the mouth of the fish and proclaimed the message. Jesus resurrected, and he is now speaking to the world through his body, through the church. He is now proclaiming the message, and the world is repenting. Okay, so ayan, we go to the second to the malapit na tayong matapos. So ano ngayon? Anong kaugnayan nitong resurrection sa ating pamumuno bilang mga ministro ng Panginoon? So itong resurrection hindi lang doctrine ito na kailangan nating ina-affirm. Itong resurrection it's a power of God na kailangan nating ma-experience. Si Paul, sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Bakit tinawag niyang the power of His resurrection? So we pray na may we realize the power of this, the power of the implications ng resurrection ni Christ.
sa atin it empowers us na to rise up. To rise up. Hindi tayo talunan. Hindi tayo talunan. Maging mas confident tayo sa hinaharap kasi gaya nung binigkis na inaangat, ganun rin yung quality ng susunod. So kung anong nangyari kay Kristo sa resurrection niya, ganun rin ang mangyayari sa atin. So he conquered death, he conquered sin, he resurrected from death. So ayan, anong gagawin natin? We lead with unshakable hope. So huwag tayong matakot sa kamatayan. It was defeated and alam ng kamatayan na he cannot touch us. Kaya in the theology of Paul, he talked of death as sleeping, pagtulog. So ayan, no failure, no persecution, walang season of ministry drought, yung tagtuyot sa ministry ang final. Kahit yung pakiramdam mo na yung buhay mo or ministry mo valley of bones, wag tayong mawalan ng pag-asa. You prophesy to your ministry. Resurrect. We have that power. So we lead with a defiant hope that looks at the tomb and alam nating empty yun. So ayan, there's a prophetic power that comes from the resurrection of the Lord. Okay, so hindi tayo talunan. The gates of hell shall not prevail. Natin. So pangalawa, we lead with transformative power. Yung kapangyarihang nag-resurrect sa Panginoon, working in us. Yung sinasabi ng Ephesians 1 verse 19 to 20. So dito, babasa ko nga yan. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. So sabi ni Paul dito, pinapanalangin ko rin na malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga mananampalataya sa Kanya. Ang lakas ng kapangyarihang ito ang ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. So yun, that power, yung sinasabi ni Paul, pinapanalangin ko rin na malaman ninyo. Na malaman. Actually, it's in us. Pero somehow, yung perspective ni Paul, hindi natin alam. So parang binigyan ka ng Panginoon ng napakalakas na baril, pero ipinampupukpok mo yun sa kaaway. Kasi hindi mo alam. Hindi mo alam. So parang yun yung prayer ni Paul, na sana malaman ninyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Yung ang lakas ng kapangyarihan nito ay ginamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo. The power of resurrection is in us. So ayan, wag tayong talunan. Wag tayong talunan. So this power is sanctifying us. Si Jesus Christ, by that third day, magsimula ng maagnas yan. Magsimula ng but kahit ganun na maaagnas na sana tayo in our kasalanan, but it sanctify us, empowers us. So ayan, it enable us to resurrect whatever na dinadaanan natin. Okay, so ayan, we live with transformative power. It enable us to endure. Ayan. And then pangatlo, panguli, bago tayo pumunta sa conclusion natin, and it's already 10:30. We lead with a commission mandate. So, ayan. Itong yung slogan natin sa Tribal Gospel Mission na putting Christ's last command first. Yung mandate natin, mandate yan, it's the Great Commission. Hindi the Great Suggestion. It's the Great Commission. So, pagka-resurrect ni Jesus Christ, anong unang salita ang binigkas niya sa mga alagad niya? Pagka-resurrect ni Jesus Christ, ang unang sinabi niya sa mga alagad niya, peace be with you.
Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. Vision 2021. It's a moving forward. It's a commission. So yung mission natin, it flows directly from the resurrection. Kasi pag resurrect ni Jesus Christ, sinabi niya to, John 20:21. We are sent by a victorious king, a king who conquered death. So, ayan na. Sa core values natin sa TGMI, yung M, TGMI, teachable, teachable, grateful, mission alignment, and gratefulness, mission alignment, and then integrity. Yung mission alignment, nanggagaling yun sa mandate ng muling nabuhay na Panginoon. So we lead with a commission mandate. We lead with a commission mandate na may power itong bilin niya sa atin. Okay, so ayan. And then sige, we conclude, and pag may mga question we try to discuss. In the conclusion, makikita natin dito na yung firstborn, kuya, parang kuya yan eh. May fraternity, bagong fraternity, social fraternity dito sa Pilipinas na yung agila. Mga eagles. Ang tawagan nila sa lahat kuya. Kuya. Actually, Jesus Christ is the big brother. And he leads the way. He leads the way. Jesus Christ is the firstborn from the dead. Yun yung bungad ng discussion natin. He is the first sheaf of the harvest, yung ani. The first soldier na umaatake. So, parang ganon. He spearheads the fight. Siya yung unang citizen ng new creation. So, in the new creation, patungo tayo lahat doon eh. Nauna siya. And follow me. sabi ni Jesus Christ follow me. Sabi rin ni Paul, follow me as I follow Christ. So bilang mga church leaders, ang primary task natin i-point ang mga tao towards the resurrected Lord. Alam niyo sa Pangasinan, ngayon ko lang naiisip to yung simbahan sa Urdaneta, sa bayan ng Urdaneta, tatandaan ako, pumasok ako doon nung bata ako Natatakot ako sa simbahan na yon. Kasi sa likod ng simbahan, si Jesus Christ nandun, nakakabaong. Pambihira, naisip ko, bakit nakakabaong? He was resurrected. He was resurrected. Oh, that's very theologically inaccurate. Kaya nga, kinukontra rin natin the cross sana, when we put cross in our churches, it should be an empty cross because he is not crucified anymore. It is finished. It's an empty cross. So, yun yung one. So, tayo, hindi tayo nagmamanage ng mga religious organization. Hindi tayo nagmamanage ng mga clubs. Mga proclaimers tayo ng universal victory. The victory of a new creation. So, ginaguide natin ang mga tao. Dinadala natin sila doon sa empty tomb. Dadalhin natin sila sa empty tomb. So, ayan, sasabihin natin it is empty. Death is defeated. Sin is forgiven. Nagsimula na ang new creation. And yung buhay natin should be a testimony of the new creation. Kasi sa atin nababago tayo araw-araw. So sabihin na lang natin nasa process tayo na hinuhubog tayo ng Panginoon. Kung si Adam damdamilyan ni Apo Diyos, we are on that process. The Lord is recreating us. And makikita sana ng tao yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Compare mo yung ikaw noon saka ikaw ngayon, iba na.
And your life, our life, is a testimony of the power of the resurrection. Hindi na tayo naaagnas. Hindi tayo sumasama. Bumubuti tayo. So, ayan. A new creation has begun. So, ayan. And si Kuya, the Lord Jesus Christ, the firstborn, nasa trono siya ngayon. So, sundan natin siya. Pag-all-in tayo dito. Everything we have, all-in natin sa Kanya. And ayan, that is the resurrection, the theology of the resurrection. Hindi lang pala nangyari yon, maraming implication sa atin. And ayan, the Lord Jesus Christ leads us out of that. So marami sa atin, nasa tomb pa rin. Lumabas na tayo. Sundan natin ang Panginoon. Let us go out from the tomb and let's start proclaiming the good news of the new creation. So, purihin ang Panginoon. So, that is the theology of resurrection in the life of ministry of Christ, and this is the message that we need to bring also to people. Okay, so purihin ang Panginoon. That's our lesson today. And do you have questions? May mga tanong tayo na pwede nating sigurong pagkwentuhan. So, kung wala, mabuti naman. So, ayan. Anong next na pag-aaralan natin? Tingnan nga natin ang pag-aaralan nating susunod. This is session 6, diba? Session 6. Sa sa Wednesday, sa coming Wednesday, magsisimula tayo sa panibagong phase 4 na tayo. And pag-aaralan naman natin yung ongoing ministry ng Panginoong Hesus. His ministry as the great high priest. So, nasaan siya ngayon? Pag-aaralan natin yan. So, titingnan natin yung ministry niya because we are studying his life and his ministry. Pag-aaralan natin ang ministry niya in the heavenly tabernacle. And titingnan natin kung anong ibig sabihin nun sa atin. So, ayan. And sa Sunday, bilang bahagi rin ng phase na ito, so dalawang phase ito. So, for example, ngayong itong phase 3, dalawa rin ito. Pinag-aralan natin ang cross at saka yung tomb. So, doon sa next phase, pag-aaralan naman natin yung the heavenly tabernacle and the heavenly throne. So, dalawa rin yung titingnan natin. So, sa heavenly tabernacle muna sa Wednesday and sa Sunday sa heavenly throne. Okay? So, purihin ang Panginoon. So, walang clarification or i-message nyo na lang sa chat. And tandaan ninyo yung mga questions. Magbulay-bulay kayo doon. You try to challenge your mind, to extract your mind, and train yourself to through questions. Pag nagbabasa kayo, ano yung ibig sabihin nun? Kasi doon lumalabas. Pag nagtatanong tayo, doon sumasagot ang Holy Spirit. He guides us into all truth. So, ayan. So, mga crazy question rin lang itong mga ginagawa natin dito. And, we are learning new things. Okay? So, sige. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. We thank you, Lord. Ang dami palang ibig sabihin ng muli mong pagkabuhay. Maraming salamat, Lord, na sa pag-aaral namin dito, nakita namin, Lord, na it has direct connection with us and it is something that we are to be excited of. Maraming salamat, Lord, na nadadagdagan yung kaalaman namin na hindi lang pala kami mararapture, but Lord, the quality of life that you have, like the first shift of grain, Lord, ganun rin yung quality na assured sa susunod na harvest. We thank you, Lord, na sa pag-aaral namin ito, natutuwa kami, Lord, na ang ganda ng mga plano ninyo sa amin.
We pray, Lord, that you will help us. We pray, Lord, that you will reveal more to us the power of that resurrection and it move us forward na abutin yung iba, Lord, na sana maging bahagi rin sila ng pag-aani mo sa kahulian ng panahon, O Lord. And gamitin mo kami, Lord, sa pagbabahagi ng magandang balita ito. Hindi lang yung magandang balita ng kamatayan mo po, pero yung mas magandang balita ng muli mong pagkabuhay. Maraming salamat, Lord. I-bless mong bawat isa sa amin, ang aming mga ministry. We pray for your empowerment. We pray, O God, na the power of resurrection, Lord, mapapanood namin with our own eyes, Lord, na mag-manifest as we do your will. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, mga kapatid naming nasa Hong Kong. I-bless mo ang mga work nila. I-bless mo ang kalusugan nila, ang lakas nila, O God. And sa pamamahinga namin ngayong gabi, i-restore mo ang aming kalakasan. Bless mo rin, Lord, yung mga manonood sa YouTube channel namin, Lord, and mangusap ka sa puso nila, O God. Guide us into all truth, Holy Spirit. This we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor. Good night. Thank you. God bless. Good night sa lahat. Thank you for the lesson. God bless Good night po. Happy Pastors Day, Thank Pastor. you. Happy Pastors Day rin, Pastora. Happy Pastors Day, mga pastors.